Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Road Trip. At sa gantong reaction video, don't forget to subscribe this channel, Road Trip. President Ferdinand R. Marcos Jr. answer question from the media after the leading distribution of presidential assistance to the farmers and fisher talks and families affected by severe tropical storm or Christine in municipality of Laurel in Batangas. Ngayong November 4, 2024, connect aray na panoorin po natin ang buong detalye guys dito kay ating President Bongbong Marcos. Alright? I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki. Holiday ba ngayon? Ayan, may parang land of morning of glory. Ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Ngayon, ang hinahanap ng mga tao, ang 1.3 billion halaga ng isang araw ng flood control. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay ever nila. since, hindi pa nangyari yan dito sa, lalo na sa Bicol, no? 30 years na yata yung Kagsawa, di ba? Daanan kasi talaga ng baha ang Kagsawa. Buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Kaya yung climate change na pinag-uusapan ay talagang nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil sa bagay, all over the world nangyayari na. Ayan, sa Canada, Taiwan, Hawaii ay binabahana ng mataas na tubig. So, unfortunately, nararamdaman na talaga natin na ang balita dito sa Metro Manila 2030 tataas sa Manila, karatig lugar ng Manila. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. Oh, sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ayan, magtulong-tulong na lang gawa ng paraan yan. Gawa ng basin para nandun lahat ang tubig. Kahit hindi na kaya talaga ng matataas na tubig. Wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lang yung budget ko, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga flow protection, baguhin pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design para
i-order ang DNR review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang piso ang bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be... Tama yan at may ginagawa naman etong si PBBM kung paano maibsan ang baha lalo na dito sa Metro Manila. At sunod na buwan ay meron na naman bagyo na paparating si Marce. Ayan. More technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin dito kay PBBM. At maraming salamat sa inyong lahat at ingat tayo palagi sa malalakas na bagyo. Ayan. At maraming salamat sa panonood at pakinig. At subaybayan po natin ang sinasabing proyekto na papagtibayin ng ating President Bongbong Marcos ang mga mga baha na kalamidad sa climate change. Alright? Maraming salamat and don't forget to subscribe this channel. And peace out. Thank you guys.